Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga kahulugan ng hugis ng iyong kuko. Swerte ba sila or malas? Ano nga ba ang ibig pakahulugan ng mga hugis ng kuko? Bilang alam na nating lahat na ang kulay ng kuko ay maaring sabihin nito ang kalusugan ng isang tao, ang mga hugis naman ng kuko ay ano nga ba ang ipinapakita nito? Sa palms tree, ang personalidad at swerte ng isang tao ay mababasa mo mula sa hugis ng kuko. Ngayon panoorin mo ang videong ito upang malaman mo kung anong uri ng tao ka base sa hugis ng iyong kuko. Number 1. Mga taong may vertical long fingernails. Ang mga taong may patayong mahabang mga kuko ay sweet at romantiko. Kung ang inyong mga kuko ay mahaba, ang development ng right brain ay medyo kompleto, kaya't mayroon kang mayaman na imahinasyon. Karaniwan kang binibigyang pansin ng mga detalye at may pambihirang pagkamalikhain, ngunit madali kang naapektuhan ng nakapaligid at madali kang maniwala sa iba. Kaya kailangan mong dagdagan ang pagiging alerto upang maprotektahan ang iyong sarili. Sa pakikipag-usap sa mga taong kaliwa ang utak, maaaring kapwa mo nahihirapan at ang hindi pagkakasundo ay hindi maiiwasan. Sa iyong fortune naman pagdating sa swerte, ang pinakaseryosong problema ay namamalagi sa iyong interpersonal relationship at ikaw ay kadalasang cluttered by little snub, kaya ang mga bagay ay hindi magagawang magtagumpay. Sa makatuwid, kailangan tignan ang iyong mga likuran upang maprotektahan ka against the little snubs. Number 2. Wide fingernails. Sila ang mga taong short-tempered debater. Ang mas malawak na mga kuko kaysa sa average lamang, maaring magkaroon ka ng isang well-developed left brain at nais mo makipagtalo sa iba. Sa pangkalahatan, nais mong ipahayag ang iyong mga ideya hanggat maaari at iparamdam sa tao na ikaw ay direkta at bukas ang pag-iisip. Gayon pa nga lumilitaw ang pagiging short-tempered mo, kaya tandaan mo paalalahanan ng iyong sarili na maging mapagpasensya at mapihigilan hanggat maaari. Hindi ka malamang na magkakaroon ng isang matalik na kaibigan sa mga taong with right brain dahil nakikipag-usap lang sila sa kanilang puso sa halip na utak. Base sa iyong fortune sa mga tuntunin ng swerte, mahusay ka sa aktibong trabaho na nangangailangan ng paggamit ng utak. Bukas ang isip mo at maraming kaibigan. Ngunit kailangan mong huminahon at makinig sa iyong puso dahil ang tagumpay ay nangangailangan ng maraming mga pagsisikap kaysa sa maliit na tricks. 3. Rounded or oval fingernails. Sila ay mga taong the lazy pacifist. Ang may bilog o hugis itlog ng mga kuko ay karaniwang adaptable at namumuhay sa iyong sariling bilis. Meron kang mataas na mga kasanayan sa lipunan at ikaw ang magiging unang yes man kung ang mga tao ay nagdedebate around you. Ang karakter mo na ito ay gagawin ang karamihan sa mga tao na mahalin ka, ngunit nagbibigay din ito sa iba ng impresyon na yumuko sa hangin. Kaya kailangan mong maiwasan na ma-misunderstood ng iyong mga kaibigan. Kung hindi ka nila pagtitiwalaan. Kumpara sa mga tao na iba pa ang hugis ng kuko, ikaw ang pinakamahusay na maaaring makasama na may lahat ng mga ugali. Base sa iyong fortune, ang pagiging madaling makibagay ay magdudulot sa iyo ng isang matatag na buhay at ang iyong yaman ay nasa proportion sa iyong mga pagsisikap maliban sa kasawian na may iwasan sa iyong Ven Min Yan o iyong zodiac sign. Sa kabilang banda, hindi ka magiging matagumpay kung hindi ka nagsusumikap. The squarish fingernails, ang mahinahon na swordsman. Ang mga squaries na mga kuko ay karaniwang seryoso, mahinahon at malakas ang pag-iisip at matapang. Karamihan sa mga tao na may parisukat na kuko ay mga lalaki. Mabuti para sa iyo na maging seryoso sa lahat. Gayon pa man ang sobrang matalas na pag-iisip ay nagpapakita sa iyo na mukhang hindi nababaluktot at maaring magkaroon ka ng isang mahusay na relasyon sa iba kung hindi ka matigas.
Base sa iyong fortune sa lugar ng trabaho, ginagampanan mo ang papel ng isang mabuti at matatag na pinuno at may good luck sa trabaho at yaman. Almond-shaped fingernails, ang maasahan na tagapangasiwa. Ang almond na hugis ng mga kuko, sa personality ikaw ay matapat, maaasahan, malikhain, sweet-tempered, mabait at may magandang pag-uugali. Gayunpaman ikaw ay low tolerance sa mga hindi makatarungan at kadalasan nawawala ang iyong pagpipigil sa mga iba-ibang opinions. Kapag nakakaramdam ka ng pagod sa interpersonal relationship, ang pinakatamang paraan ay umalis muna at hintayin na magkaroon ng malinaw na pag-iisip na makakatulong sa iyo ng malaki. Base sa iyong fortune bilang maaasahan na tagapangasiwa, kadalasan na ikaw ay nagdudusa from high pressure, kaya ikaw ay may mahinang kalusugan. And number 6, the sword-shaped fingernails, ang ambitious idealist. Once na mayroon kang isang malinaw na layunin, isasagawa mo ito ng walang pag-aalinlangan kahit mahirap o hindi ka interesado. Sa kasamaang palad, kulang ka ng team spirit at mawawalan ka ng pasensya kung other people cannot keep up with you kapag nagtatrabaho ka sa kanila. Kaya kailangan mong malaman kung paano makipagtulungan na kung saan ay may malaking kabuluhan sa iyong pagpapabuti sa sarili. Base sa iyong fortune, mula sa simula hanggang sa wakas, palagi mong ginagampanan ang papel ng isang pinuno sa koponan. Kaya kailangan mong magkaroon ng mabuting ugnayan sa mga miyembro ng koponan kung nais mong maging matagumpay. Pampito, triangular fingernails, ang sensitibo at malikhaing genius. Palagi kang nagpapakita ng mga bagong ideya at napapansin ang mga detalye na madalas hindi pinapansin ng iba. Ang mga may baligtad na tatsulok na mga kuko, ikaw ay isang medyo matigas ang ulo, habang ang mga equilateral triangle fingernails ay oversensitive at hindi kayang tiisin ng mga featherheads sa paligid. At hindi mo gusto ang mga tao na palaging gumagawa ng mga bagay sa kanilang sariling lakad ng paunti-unti. Base sa iyong fortune, ikaw ay isang likas na henyo at ang tanging dapat mong alalahanin ay ang swerte sa pag-ibig.